Magandang araw mga kaibigan, ngayon ay ikukwento ko ang isang action film na may pamagat na chocolate. Sa umpisa ng movie ay makikita ang Yakuza na si Masashi na kinompronta ni Pongpat na lider ng malaking gang sa Thailand dahil pinasok nila ang teritoryo nito. Tinutukan ng isang Yakuza si Zen, isa sa tauhan ni Pongpat habang nakaantabay ang mga kasamahan nito at naputol ang kanyang ginagamit sa ulo. Inatake ni Zen ang Yakuzang tumutok ng baril sa kanya, kaya't nangako si Masashi na hindi na papasok sa teritoryo ni Pongpat upang hindi magkaroon ng kaguluhan. Matapos magbayad ni Masashi ay iniwan na ng gang ang mga Yakuza, subalit hindi maalis ang mga mata ni Masashi kay Zen. Kinuha ni Masashi ang nasirang gamit ni Zen at nakipagkita siya sa babae upang ibalik ito. Isang malupit na gangster si Zen at napapahamak ang sinumang magka-atraso sa kanilang gang. Subalit nagkaroon ng relasyon si Masashi at Zen hanggang sa malaman ito ni Pongpat. Isang gabi ay isinama ni Pongpat si Zen sa teritoryo ng mga Yakuza at pinatay nito ang mga tauhan ni Masashi. Subalit pinigilan ni Zen si Pongpat at lumapit siya kay Masashi upang hindi ito barilin ni Pongpat. Subalit nagbabala si Pongpat na ayaw na niyang makitang magkasama ang dalawa at binaril nito ang sariling paa bilang tanda na seryoso ito. Sinabi ni Zen na bumalik na lamang ng Japan si Masashi upang hindi na sila muling magkita pa. Nabuntis pala si Zen at ngayon ay namumuhay siyang normal kasama ang kanyang anak na ayon sa doktor ay may problema sa utak. Habang lumalaki ang bata ay makikita ang kakaibang mga kilos nito habang problemado naman si Zen kung saan kukuha ng pera. Ayon pa sa doktor ay isang special child ang kanyang anak kaya't kailangang maging maintindihin si Zen sa ugali ng bata. Nagpapadala ng sulat si Zen kay Masashi habang nasa Japan ito at ito ay muling nalaman ni Pongpat. Sumunod na araw ay pinuntahan ni Pongpat ang mag-ina at naglabas ito ng patalim upang putulan ng buhok ang bata. Hindi kinalimutan ni Pongpat ang kanyang babala at pinutol nito ang hinlalaki sa paa ni Zen dahil sa pakikipagkomunikasyon kay Masashi. Upang makaiwas sa kaguluhan ay lumipat sa malayong lugar ang mag-ina kung saan ay doon na lumaki ang bata. Malapit sila sa lugar na pinag-iensayohan ng mga Thai kickboxer, kaya't sa murang edad ay nagka-interes ang batang si Yanin sa martial arts. Kasamang lumaki ni Yanin ang kanyang kababatang si Muom at napansin nito ang kakaibang kakayahan ng babae. Gamit ang kakayahang ito ay nagpe-perform ang dalawa kung saan ay magbabayad ang sinumang nais bumato kay Yanin. Mula sa mga taong nanonood at may naghagis ng kutsilyo kay Yanin dahilan upang masugatan ang kanyang kamay. Doon ay lumapit ang isang grupo ng gang upang atakihin sila subalit hindi akalain ng mga ito ang kakayahan ni Yanin. Gamit ang mga napapanood niyang mga martial arts ay hindi nakapalag ang grupong iyon. Sa kabila nito ay natatakot si Yanin sa mga langaw at ito ang kanyang kahinaan. Nalaman ni Zen ang ginagawa ng dalawa, ngunit hindi niya mapigilan dahil kailangan nilang kumita ng pera. May sakit noon si Zen, kaya't kailangan nitong makonfine sa hospital at labis na rin ang kanyang panghihina. Muli namang nag-perform ang dalawa upang makakuha ng pambayad sa hospital at nakita ito ng mga baklang tauhan ni Pongpat. Sa kabila ng kanilang pagsisikap ay nakita ni Muom na kulang pa rin ang kanilang pera. Samantala ay natutuwa naman si Yanin sa pelikula ni Ong Bak at sinaulo niya ang magagandang moves. Nang gabing iyon ay nakita ni Muom ang wallet ni Zen at nakita niya ang mga negosyanteng may utang kay Zen noong gangster pa ito. Sumunod na araw ay nanghihina si Zen kaya't hindi niya kayang lumabas ng bahay. Ngunit sa araw na iyon nangako siya na kakain sila sa labas kaya't nagwala si Yanin. Natanggal ang wig ni Zen, kaya't ganun na lamang ang pagkabigla ni Yanin dahil hindi sinabi sa kanya na malubha ang karamdaman ng kanyang ina. Pinuntahan naman ni Muom at Yanin ang nakalista na may utang kay Zen, subalit walang pakialam ang may-ari sa kanila at sa pilitan silang pinalabas. Muling bumalik si Yanin sa may-ari, nagalit na ang lalaki kaya't nagmadali si Muom na ilayo roon si Yanin. Kinagabihan ay muling bumalik si Yanin upang kunin ang pera ng kanyang ina. Subalit dahil walang kasama ay pinagtulungan siya ng mga tauhan ng lalaki. Dito ay nagdesisyong lumaban si Yanin at napapatumba niya ang kalaban sa isang sipa lamang. Natawag ang pansin ng mga nagtatrabaho doon at lahat ito ay sumugod sa kanya, subalit lahat ito ay walang nagawa. Sinubukan siyang hatawin ng lalaking kanyang sinisingil, ngunit napabagsak niya rin ito. Pag-uwi ng bahay ay ibinigay ni Yanin ang pera kay Muom. Sumunod ay pinuntahan nila ang isa ring negosyanteng may utang kay Zen. Subalit imbes na ibigay sa kanila ang pera, ay pinagpasa-pasahan ito ng mga tauhan ng lalaki. Hindi na nakatiis si Yanin at siya na ang sumalo ng pera. Sinubukan nilang tumakas, ngunit inatake na sila ng mga kalaban. Dito ay makikitang lalong gumagaling si Yanin sa pakikipaglaban kaya't nahihirapan ang kalabang hulihin siya. Nahuli ng mga kalaban si Muom kaya't nakipagpambuno ito upang maagaw ang pera.
Hinarap ni Yanin ang boss ng mga ito at nang mapabagsak ay kinuha niya ang pera. Ngayon ay may sapat na silang pera upang ipagamot si Zen. Tauhan pala ni Pongpat ang huling nakabangga ni Yanin at pinakita nito kung gaano siya kagaling sa labanan. Sumunod na pinuntahan ng dalawa ang isa pang may utang kay Zen, subalit mayroong mga langaw kaya't natakot si Yanin. Sa bahay ay hindi mapakali si Yanin, kaya't nagsuot siya ng goggles upang makausap ang lalaki nang hindi nakikita ang mga langaw. Nilapitan si Yanin ng lalaki at hiningi niya ang pera. Dumating si Muom at hinabol nito ang lalaki, habang hinarap naman ni Yanin ang mga tauhan nito. May mga matatalim na itak ang kanyang mga nakaharap dahil mga taga-katay ito ng baboy. Muntik nang tamaan si Yanin ng kalaban, kaya't kumuha na rin siya ng armas upang ipagtanggol ang sarili. Hindi na nakapalag ang lalaking hihingian nila ng pera at agad itong nagbigay. Sumunod na araw ay nakita ni Zen na hawak ng kanyang anak ang listahan ng mga may utang sa kanya. Pinagalitan ni Zen si Muom dahil delikado ang kanilang mga ginawa na maaaring ikapahamak nilang lahat. Naintindihan ni Zen ang ginawa ni Muom kaya't inutusan niya itong tumungo sa isang restaurant upang ipakontak si Masashi. Subalit sa paglabas ni Muom ng restaurant ay nakasalubong niya ang mga tauhan ni Pongpat at binaril siya nito. Muli ay nalaman ni Pongpat na nakikipagkomunikasyon si Zen kay Masashi, ngunit nais nitong makuha ni Masashi ang sulat upang sabay niyang mapapatay ang dalawa. Nang makarating kay Masashi ang sulat ay pinadala niya ang isa niyang tauhan upang sunduin ang mag-ina. Subalit walang tao sa bahay at paparating na rin ang mga kalaban kaya't nagtago muna ito. Pinatay nito ang mga tauhan ni Pongpat subalit sa huli ay namatay rin ang tauhan ni Masashi. Gamit ang telepono ng tauhan ni Masashi ay nagpakilala si Pongpat kaya't nagmadaling tumungo si Masashi sa lider ng Yakuza upang magpaalam. Tinawagan ni Zeng si Muom subalit tauhan ni Pongpat ang sumagot nito. Wala nang magagawa pa si Zen kundi ang puntahan mismo ang hideout ni Pongpat upang ayusin ang problema. Inilabas ng mga ito ang nanghihinang si Muom ngunit hindi sila hinayaang lumapit. Inagaw ni Zen ang baril ni Pongpat kaya't agad namang inatake ni Yanin ang nakabantay sa kanya. Binaril ni Pongpat si Zen ngunit hindi ito nakapalag ng si Yanin na ang kanyang kaharap. Nadampot ni Zen ang baril at pinatay niya ang ilang tauhan ni Pongpat. Patuloy namang nakikipagpalitan ng atake si Yanin sa mga kalaban hanggang sa mapabagsak niya ang ilan sa mga ito. Makikita rin ang ilan sa mga atake na napanood niya sa movie ng Ong Bak. Pilit na dinala ni Pongpat si Zen palayo habang paparating ang mas marami pa nitong tauhan. Hindi nagdalawang isip si Yanin na umatake at namilipit sa sakit ang kanyang mga tinamaan gamit ang siko, mga paa. Sa oras na iyon ay dumating ang isa ring special child na may kaparehong kapansanan kay Yanin. Mabilis ang reflex ng lalaki kaya't nahirapan si Yanin na alamin ang mga sunod na atake nito. Subalit gamit ang kanyang kakayahang gayahin ang mga nakikita ay nasabayan niya ang bilis ng lalaki. At sa huli ay isang napakagandang atake ang nagpatulog sa kanyang kalaban. Dumating na rin si Masashi sa lugar na yon, kaya't kumuha ng espada ang mga tauhan ni Pongpat. Sumugod ang mga kalaban ngunit may baril si Masashi, at nagawa rin niyang makakuha ng espada. Nakataka si Zen kay Pongpat at muntik na itong masaksak buti na lamang at naroroon si Masashi. Nahirapan si Masashi dahil marami ang kalaban, at kailangan pa niyang protektahan si Zen. Kumuha na rin ng espada si Zen upang matulungan si Masashi. Muntik nang masaksak si Masashi ni Pongpat, ngunit si Zen ang sumalo nito. Tinamaan rin ni Masashi si Pongpat habang sinusubukan namang gisingin ni Yanin ang kanyang ina. Sinipa ni Pongpat si Yanin at kinuha si Zen upang tumakas. Nanghihina na si Masashi kaya tumayo na rin si Yanin dahil natutunan na niyang gumamit ng espada dahil sa kanyang mga nakita. Gamit ang mga lalagyan ng espada ay isa-isang pinatumba ni Yanin ang kanyang mga kalaban. Tumungo sa rooftop si Pongpat dala si Zen at naroroon na rin si Muom. Agad na inatake ni Yanin si Pongpat kaya't nagmadali itong tumalon upang makatakas. Sinundan pa rin ito ni Yanin at sumunod na rin ang tauhan ni Pongpat. Pilit na inaaabot ni Yanin ang kalaban kaya't ganun na lamang ang pagnanais ni Pongpat na tumakas. Isa-isang hinulog ni Yanin ang mga sumunod na tauhan ni Pongpat hanggang sa makorner niya ito. Pilit pumasok ni Pongpat sa bintana subalit doon na sila nagpang-abot. Nalaglag si Pongpat at tuluyan na itong binawian ng buhay. Nagmadaling bumalik si Yanin sa kanyang ina subalit patay na rin ito. Pagkatapos ng mapapait na dinaanan, ay kinuha na ni Masashi ang kanyang anak at nais niyang bumawi sa mga panahong hindi niya ito nakasama.